Hello mga ka-farmers, update sa ating ampalaya na Galaxy Max F1 na may kasabay na Mestiza F1 doon sa unahan mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, update tayo sa ating ampalaya at 39 days. So yung topic natin ngayon ay yung araw-araw naming ginagawa dito sa aming taniman ng ampalaya mga ka-farmers. Supposedly mga farmers at the age of 35 to 38 pwede na nating pitasin yung bunga ng ating ampalaya, pero hindi lang na natin hinarvest mga farmers dahil hinintay natin yung iba para mas dumami pa yung unang peak ng ating Galaxy Max na ampalaya mga farmers. So yung makikita, marami ng mga bunga na medyo patungo na ang tawag dito, mga maliliit na, then pahabol yung iba parang mabilis lang lumaki mga farmers, tulad nito parang mga hotdog. So ano ba yung mga ginagawa namin dito araw sa mainit na panahon mga farmers? Ano bang ginagawa namin dito kung bakit palago ng palago yung ating ampalaya kahit sa mainit na panahon? So ginagawa namin dito mga farmers ay araw-araw tayong nagpapatubig. So nakikita nyo dito basa yung lupa mga farmers dahil sa agos ng tubig galing sa puno ng ating ampalaya mga farmers. Ang tendency po kapag everyday tayo nagpapatubig mga farmers ay hindi masyadong malaki yung gastos natin sa gasolina mga farmers dahil yung moisture ng lupa is basa pa at madali lang siyang maka-absorb ng tubig. So hindi tulad po sa every other day mga farmers na talagang matuyo yung puno ng ating tanim at yung resulta ay malaki talaga yung gasolina na magagamit mo o makukonsume araw-araw dahil tuyo yung lupa. So kailangan mong patubigan ng patubigan upang magiging basa na yung lupa mga ka-farmers. Sa atip mga ka-farmers, sa roof natin ay sureball na mag ano ito mga ka-farmers, mag handshake yung kabila. So doon sa kabilang plat, so ginagawa natin is atin ng tawag dito mga farmers, nilagyan natin lahat ng diamond roof o yung atip natin dahil sureball na po itong mag-aabot talaga mga farmers yung mga talbos nila. Ito, ang inang bunga mga farmers, hindi na mabilang, pero hindi talaga maiwasan mga farmers na meron talagang may insert na magbabarako. Pero okay lang, manageable naman po. At least hindi masyadong malaki yung ampalaya natin ngayon mga farmers na taniman. So kaya nating magpapatubig araw-araw na pwede nating tapusin sa 3 to 4 hours lang nagpapatubig mga farmers. So marami ng bunga talaga mga farmers at ilang week na lang siguro pwede na tayong makapag harvest dito mga ka-farmers. So you know, napakaraming bunga, tingnan. Awan na yun. Diba? So, kanaw eh. Napakaraming bunga, tingnan mga ka-farmers. Pero doon sa ibabaw, puntahan natin kung anong nangyari sa ating mestiza. So meron tayong hinablot doon. Kasi ano talaga eh, wala nang pag-asa siguro. So hindi na natin isinugal pa yung lakas natin sa pagpatubig araw-araw, yung pawis natin hindi na natin isinugal kasi parang wala na talaga. So ganoon lang. Sa after tayo magpatubig mga farmers, so ginagawa natin dito ngayon ay back to daily routine na tayo sa pagpatubig, sa pag-aabono. Every 4 days tayo po ay nag-aabono na. So unang gamit natin dito mga ka-farmers, yung Unix 16, nilagyan natin ng konting dofos, 1 kilo na dofos at saka 2 kilograms na
Unique 16. Then dahil sa tag-init mga ka-farmers, yung hindi natin muna binalikan after 4 days. So nag-stop muna tayo, nag-observe muna tayo kung wala bang reaction sa tanim natin. So yun, binalikan natin, pero linakasan natin ng konti yung ating pag-abono. Hindi na po tayo gumagamit ng Unique 16, balik kay isa lang po. Gumagamit na po tayo ng Yara Winner na 1616 mga ka-farmers. So tinapangan natin ng konti, ginawa nating 3 kilos. So bukas ay mag-abono na naman tayo. So gamitan na lang the same natin ng Yara Winner, at pwede tayong gumamit ng mga mga organic fertilizer tulad ng Omega. Then saka pwede din tayo gumamit ng Dufos, at saka yung 1616 na Yara Unique 16 mga ka-farmers. So doon yung area natin dito mga farmers, talagang papalago ng palago yung mga bunga ng ating ampalaya. So sa ngayon mga farmers, masasabi ko na sumaba yung panahon. Kahit sa mainit na panahon mga farmers, yung Galaxy Max ay talagang medyo nagkakasundo kami ngayon mga farmers, dahil last taniman namin ay talagang tabla tayo doon mga farmers. Isipin lang natin na tabla, kahit meron tayong kunting hahabulin pa doon. So sana dito ma-cover up natin yung nalulugi natin doon mga farmers. Iwan ko kung mahabol ba namin doon sa pamagitan ng pagtanim ng lisra, pero parang hindi na lang natin doon hahabulin mga farmers. Move on na lang tayo, kasi meron naman tayong tanim na panibago na pwede nating mahabol at ma-cover up yung puhunan natin dito, kahit sa ibang area mga ka-farmers. Okay lang. Okay, so doon lang tayo muna mga farmers. Basta doon talaga, ito po yung ginagawa namin dito mga farmers. Once again, araw-araw tayo nagpapatubig, then back to basic na tayo sa ating mga daily routine. Ay talagang mag-abono tayo every 4 days, at saka sa ngayon na walang masyadong ulan mga farmers, ay once a week na po tayo mag-spray ng foliar. Interval natin dito yung turan sa kanimis, then gumamit tayo ng Growmore na 2020 pang second spray, then bumamit din tayo ng Nutrivant. So Nutrivant yung foliar natin, turan, nimis, at saka Growmore na 2020 sa Sagrix. Bali, interval po yun mga farmers, hindi po natin sinabay-sabay. First week, gumamit tayo ng iba na foliar. Second week, gumamit tayo iba ng foliar. Pangatlong week, gumamit tayo din tayo ng ibang foliar. So maganda naman talaga yung resulta mga farmers, as long as tubig talaga ang pinaka-importante doon sa ground mga farmers. At doon sa itaas, sa dahon ng mga tanim mga farmers, ay back up na lang po yung mga foliar nating nilagay. At saka yung importante, yung insecticide na hindi talaga matamaan ng mga insekto, tulad na lamang po na napakahirap na insekto na dumadapo dito sa ampalaya mga farmers, yung mga uod na magiging leaf folder mga farmers, yung uod. So tumatago sila sa dahon, at mahirapan po tayo mag-spray doon mga ka-farmers. So yun na lang po, update po tayo, 39 days. Ito naman po yung bunga ng ating ampalaya na Galaxy Max F1 mga ka-farmers. Bye bye.